Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Biblical Education for Shepherd Training, bahagi ng Ministerial Studies pag-aaral mula sa pamumuno. Tara at samahan ako sa pag-aaral ngayon. Shout out sa mga member ng Deletila Eco-Fee Church. Kabanata 1. Ang Teolohiya ng Pamumuno. Ang disenyo ng Diyos para sa pamumuno. Ang pamumuno ay hindi imbensyon ng tao o simpleng pangangailangan lamang sa lipunan. Ayon sa Biblia, ang pamumuno ay nagmumula mismo sa kalikasan at layunin ng Diyos. Bago pa man nagkaroon ng mga bansa, bago na itatag ang mga pamahalaan, bago isinilang ang iglesia, at bago umunlad ang sibilisasyon ng tao, inihayag na ng Diyos mismo ang banal na huwaran ng pamumuno. Sa buong kasulatan, ang pamumuno ay patuloy na inilalarawan bilang isang banal na katiwalaang ipinagkatiwala ng Diyos sa mga individual na tinawag upang maging kinatawan ng kanyang katangian, isakatuparan ang kanyang mga layunin, at kalingain ang kanyang bayan. Ang teolohiya ng pamumuno ay nagsisimula sa Diyos dahil ang lahat ng tunay na awtoridad ay sa Kanya. Ang bawat anyo ng lehitimong pamumuno ay nagmumula ang awtoridad sa manlilikha. Sa makatuwid, upang maunawaan ng wasto ang pamumuno, dapat muna nating maunawaan kung sino ang Diyos. Ipinapahayag ng Biblia, ang lupa ay sa Panginoon, at ang kapuspyusan nito, ang sanglibutan, at ang mga nagsisitahan dito. Awit Kapitulo 24 versikulo 1. Yamang ang Diyos ang manlilikha ng lahat ng bagay, taglay niya ang ganap na awtoridad sa lahat ng nilikha. Ang pamumuno ng tao ay hindi kailanman nagsasarili, ito ay laging mananagot sa kanya na nagtatag nito. Ang pamumuno, ayon sa kasulatan, ay hindi pangunahing tungkol sa kapangyarihan, posisyon, dangal, o katanyagan. Ito ay tungkol sa tapat na pangangasiwa sa awtoridad ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian at sa ikabubuti ng iba. Kinikilala ng isang biblical na pinuno na siya ay una sa lahat lingkod ng Diyos bago maging lingkod pinuno sa mga tao. Tinatalakay ng kabanatang ito ang teolohikal na pundasyon ng pamumuno sa pamamagitan ng pagsubaybay sa disenyo ng Diyos mula pa sa paglikha, pagsusuri kung paano binaluktot ng kasalanan ang pamumuno, pag-unawa sa gawain ng pagtubos ng Diyos sa buong kasulatan, at sa huli ay pagtuklas na si Hesukristo ang ganap na huwaran ng biblical na pamumuno. Ang Diyos ang una at ganap na pinuno. Ang bawat pag-aaral sa biblical na pamumuno ay dapat magsimula sa katangian ng Diyos. Ang pamumuno ay hindi nagmula kay Adan, Moises, David, o sino mang pinuno sa lupa. Ito ay nagmumula sa walang hanggang Diyos mismo. Sa buong kasulatan, ipinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang manlilikha, hari, pastol, ama, hukom, manunubos, tagapagtaguyod, pastol ng kanyang bayan. Ang bawat isa sa mga titulong ito ay nagpapakita ng kanyang ganap na pamumuno. Ipinapahayag ng Awit Kapitulo 103 versikulo 19. Ang Panginoon ay naglagay ng kanyang luklukan sa mga langit, at ang kanyang kaharian ay nagpupuno sa lahat. Ang pamamahala ng Diyos ay makikitaan ng ganap na karunungan, ganap na kabanalan, ganap na katarungan, ganap na awa, ganap na pag-ibig, ganap na katotohanan, ganap na katapatan. Hindi tulad ng mga pinuno ng tao, ang Diyos ay hindi kailanman nagkakamali. Hindi niya kailanman inaabuso ang awtoridad. Hindi siya namumuno ng makasarili. Hindi kailanman nagbabago ang kanyang katangian. Sabi sa Malakias Kapitulo 3 versikulo 6. Sapagkat ako'y Panginoon, hindi ako nagbabago. Ang bawat pinuno sa lupa ay sumasalamin sa pamumuno ng Diyos ng hindi perpekto. Ang Diyos lamang ang ganap na pinuno. 2. Ang disenyo ng Diyos para sa pamumuno sa paglikha. Lumilitaw ang pamumuno sa kasulatan bago pa magkaroon ng pamahalaan ng tao. Inihayag ng Genesis Kabanata 1 at 2 ang orihinal na disenyo ng Diyos. Sinasabi sa Genesis Kapitulo 1 versikulo 26 hanggang 28 KJV. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan. Pansinin ang ilang mahahalagang katotohanang teolohikal. 1. Ang pamumuno ay nagsisimula sa pagkakakilanlan. Bago pa ibigay ng Diyos kay Adan ang kapangyarihan, ibinigay muna niya kay Adan ang kanyang pagkakakilanlan. Nilikha si Adan na, sa larawan ng Diyos, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang pinunong nakakalimot sa kanyang pagkakakilanlan ay sa huli ay umaabuso sa awtoridad. Ang pamumuno ay laging dumadaloy mula sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pag-aaral sa salitang Hebreo. Ang salitang Hebreo na
Zalem, ay nangangahulugang larawan o representasyon. Ang mga tao ay nilikha upang maging kinatawan ng katangian ng Diyos sa lupa. Sa makatuwid, ang pamumuno ay nangangahulugang kumatawan sa pamamahala ng Diyos sa halip na palitan ito. 2. Ang pamumuno ay katiwalaan. Hindi itinuturo ng Genesis ang paniniil o pang-aapi. Itinuturo nito ang pangangasiwa o katiwalaan. Tinanggap ni Adan ang pananagutan na linangin ang halamanan, pangalagaan ang nilikha, gamitin ang kapangyarihan ng may karunungan, protektahan ang nilikha ng Diyos. Ang biblical na pamumuno ay laging may kaakibat na pananagutan na higit pa sa pribilehiyo. Ang awtoridad ay umiiral para sa paglilingkod. 3. Ang pamumuno ay ipinagkaloob na awtoridad. Nanatili ang Diyos bilang kataas-taasang hari. Namuno lamang si Adan sa ilalim ng awtoridad ng Diyos. Nagtatag ito ng isang mahalagang prinsipyo. Walang pinuno ang nagtataglay ng sariling awtoridad. Ang bawat pinuno ay mananagot sa Diyos. Kinalaunan ay pinatunayan ng Roma Kapitulo 13 versikulo 1 ang prinsipyong ito. Sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang mayroon ay itinalaga ng Diyos. 3. Ang pamumuno bago ang pagkakasala. Nagpapakita ang Genesis 2 ng magandang larawan ng pamumuno bago pumasok ang kasalanan sa nilikha. Ang pamumuno ni Adan ay nagpakita ng pagkakasundo sa Diyos, pagkakasundo sa nilikha, pagkakasundo kay Eva, masayang pagsunod, makabuluhang gawain. Naroon ang walang takot, walang pagmamanipula, walang pang-aapi, walang makasariling ambisyon. Ang pamumuno ay gumana ng wasto ayon sa hangarin ng Diyos. Ang gawain ay pagsamba, sabi sa Genesis Kapitulo 2 versikulo 15. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki, at inilagay niya sa halamanan ng Eden upang kanyang gamitin at ingatan. Pag-aaral sa salitang Hebreo. Ang salitang Hebreo na abad ay nangangahulugang maglingkod, linangin, gumawa ng tapat. Kapansin-pansin na ang parehong salita ay madalas isinasaling maglingkod sa mga konteksto ng pagsamba. Sa makatuwid, iniuugnay ng biblical na pamumuno ang gawain sa pagsamba. Ang paglilingkod sa Diyos ay kasama ang tapat na pagtupad sa kani-kanilang pananagutan. IV. Ang pamumuno matapos ang pagkakasala. Binago ng malaki ng Genesis 3 ang kasaysayan ng tao. Pumasok ang kasalanan sa mundo. Ang mga kahihinatnan ay nakaapekto agad sa pamumuno. Sa halip na maglingkod, ang mga tao ay nagsimulang maghangad ng kapangyarihan. Sa halip na pagpapakumbaba, lumitaw ang kapalaluan. Sa halip na pagtutulungan, lumitaw ang alitan. Sa halip na katiwalaan, namayani ang pagiging makasarili. Inilalarawan ng Genesis 3 ang kabiguan ng pamumuno sa ilang paraan. Ang kabiguan ni Adan. Nabigo si Adan na ingatan ang utos ng Diyos. Protektahan si Eva. Isagawa ang espiritual na pamumuno. Tanggapin ang pananagutan. Nang sitihin, sinisi ni Adan si Eva. Ang pamumunong walang pananagutan ay laging nasisira. Ang pagkakamali ni Eva. Nakinig si Eva sa ahas sa halip na sa salita ng Diyos. Ang pamumunong hiwalay sa katotohanan ng Diyos ay nagiging madaling malinlang. Ang sumpa. Binaluktot ng kasalanan ang kasal, gawain, gitling, ugnayan, awtoridad, pamumuno. Mula noong Genesis Kapitulo 3, ang bawat pinuno ng tao ay nakipagbuno sa makasalanang kalikasan. Ipinapaliwanag nito kung bakit ang bawat lipunan ay nakararanas ng katiwalian. Ang problema ay hindi lamang sa maling sistema. Ang mas malalim na problema ay ang puso ng tao. Sabi sa Jeremias Kapitulo 17 versikulo 9. Ang puso ay magdaraya higit sa lahat na bagay, at totoong masama. V. Ang pamumuno sa buong plano ng PAGTUBOS ng Diyos. Bagaman ang sangkatauhan ay nahulog sa kasalanan, hindi kailanman tinalikuran ng Diyos ang kanyang layunin. Sa halip, ang pagtubos ay kasama ang pagpapanumbalik ng makadiyos na pamumuno. Sa buong kasulatan, patuloy na nagtataas ang Diyos ng mga pinuno. Kabilang sa mga halimbawa sina Noe, Abraham, Jose, Moises, Josue, Deborah, Samuel, David, Elias, Nehemias, Ezra, mga apostol. Ang bawat isa ay nagpapakita ng iba't ibang aspekto ng biblical na pamumuno. Ngunit ang bawat pinuno ay nagpapakita rin ng kahinaan ng tao. Isa lamang ang ganap na pinuno. Si Jesucristo. Abraham. Pamumuno sa pamamagitan ng pananampalataya. Nagtiwala si Abraham sa mga pangako ng Diyos sa kabila ng kawalan ng katiyakan.
Ipinagdiriwang ng Hebreo Kapitulo 11 ang kanyang pagsunod. Jose, pamumuno sa pamamagitan ng katapatan. Bagaman ipinagbili, inalipin, at ikinulong, nanatiling tapat si Jose. Itinaas siya ng Diyos upang iligtas ang mga bansa. Moises, pamumuno sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Sinasabi sa mga Bilang Kapitulo 12 versikulo 3. Ang lalaking ang si Moises ay maamo. Pag-aaral sa salitang Hebreo. Ang salitang Hebreo na, anav, ay nangangahulugang mapagkumbaba, maamo, umaasa sa Diyos. Ipinapakita ni Moises na ang pagpapakumbaba ay nagpapatibay sa pamumuno sa halip na nagpapahina rito. David, pamumuno ng ayon sa puso ng Diyos. Ang kadakilaan ni David ay hindi nakasalalay sa pagiging perpekto kundi sa pagsisisi. Ang mga pinuno ay nagkakamali. Ang mga makadiyos na pinuno ay nagsisisi. Ang TIPANG pamumuno ng Diyos. Ang pamumuno ay may malapit na kaugnayan sa tipan. Tinawag ng Diyos ang mga pinuno upang pastulan ang kanyang bayang kabilang sa tipan. Kabilang sa mga halimbawa ang mga patriarka, mga hukom, mga hari, mga saserdote, mga propeta. Ang bawat tungkulin ay patungo kay Kristo. 7. Ang kabiguan ng pamumuno ng tao. Ang kasaysayan ng Israel ay paulit-ulit na nagpapakita. Ang mabubuting pinuno ay nagpupala sa mga tao. Ang masasamang pinuno ay nagwawasak sa mga bansa. Kabilang sa mga halimbawa sina Saul, Ahab, Manasseh. Ang mga bulang pastol na hinatulan sa Ezekiel Kapitulo 34. Sinuway ng Diyos ang mga pinuno na nagsamantala sa mga tao, nagpabeye sa katarungan, naghangad ng pansariling pakinabang. Ang pamumunong walang kabanalan ay laging nakapipinsala sa mga tao. 8. Ang pangako ng Diyos tungkol sa ganap na pastol. Ang Ezekiel 34 na ay naglalaman ng isa sa pinakadakilang propesya ng kasulatan tungkol sa pamumuno. Ipinahayag ng Diyos, maglalagay ako ng isang pastol sa kanila. Ang propesyang ito ay sa huli tumutukoy kay Hesukristo. ay Hesukristo, ang ganap na pinuno. Ang bawat pag-aaral sa pamumuno ay nagtatapos kay Kristo. Ganap niyang tinutupad ang tungkulin ng propeta, saserdote, hari, pastol, lingkod, tagapagligtas, Mesiyas. Hindi tulad ng mga pinuno sa lupa, pinagsama ni Jesus ang ganap na awtoridad at ganap na pagpapakumbaba. Sinasabi sa Mateo Kapitulo 28 versikulo 18. Ang lahat ng kapamahalaan ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa. Gayunpaman, itinala sa Juan Kapitulo 13 na hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad. Walang hanggang awtoridad, walang hanggang pagpapakumbaba. Namuno si Jesus sa pamamagitan ng paglilingkod. Ipinahayag ng Marcos Kapitulo 10 versikulo 45. Sapagkat ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Pag-aaral sa salitang Griego. Ang salitang Griego na diakoneo ay nangangahulugang maglingkod, mangasiwa, mag-asikaso sa iba. Ang Kristiyanong pamumuno ay pamumunong lingkod. Namuno si Jesus sa pamamagitan ng pagsasakripisyo. Ang krus ang nagbibigay kahulugan sa biblical na pamumuno. Itinuro sa Filipos Kapitulo 2 na nagpakumbaba si Kristo hanggang sa kamatayan. Ang pamumuno ay may kaakibat na halaga. Nangangailangan ito ng pagsasakripisyo. Namuno si Jesus sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi kailanman ikinompromiso ni Jesus ang salita ng Diyos. Ang biyaya ay hindi pumalit sa katotohanan. Ang katotohanan ay hindi nag-alis ng biyaya. Sinasabi sa Juan Kapitulo 1 versikulo 14. Puspos ng biyaya at katotohanan. Namuno si Jesus sa pamamagitan ng habag. Madalas itala sa Mateo, at nahabag siya sa kanila. Ang salitang Griego na splechnosomai ay tumutukoy sa malalim at taos-pusong habag. Ang makadiyos na pamumuno ay hindi kailanman malamig o mekanikal. Ito ay nagmamahal sa mga tao ng buong puso. Namuno si Jesus sa pamamagitan ng panalangin. Bago piliin ang 12 alagad, nanalangin si Jesus buong gabi. Lucas Kapitulo 6 versikulo 12. Ang mga pinunong nagpapabe sa panalangin ay sa huli umaasa sa karunungan ng tao. Namuno si Jesus sa pamamagitan ng paghubog sa iba. Lubos na namuhunan si Jesus sa 12 karaniwang lalaki. Ang pamumuno ay nagpaparami sa sarili nito. Hindi lamang ito nagtitipon ng mga tagasunod. Ang banal na espiritu at ang pamumuno. Walang biblical na pinuno ang nagtatagumpay hiwalay sa espiritu ng Diyos.
Sa lumang tipan, pinagkalooban ng kapangyarihan ng Espiritu ang mga pinuno. Sa bagong tipan, ang Espiritu ay nananahan ng permanente sa mga mananampalataya. Sabi sa Gawa Kapitulo 1 versikulo 8, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. Pag-aaral sa salitang Griego. Ang salitang, dynamis, ay nangangahulugang kapangyarihan, kakayahan, banal na lakas. Ang pamumuno ay nangangailangan ng higit sa likas na kakayahan. Ang mga biblical na pinuno ngayon ay dapat alalahanin. Ang pamumuno ay sa Diyos. Ang awtoridad ay katiwalaan. Ang karakter ay mas mahalaga kaysa kasikatan. Ang pagpapakumbaba ay lakas. Ang panalangin ay nauuna sa kapangyarihan. Ang katotohanan ay hindi dapat ikompromiso. Ang pag-ibig ang nag-uudyok sa pamumuno. Ang mga pinuno ay nananatiling mananagot sa Diyos. Si Jesus ang ganap na huwaran. Ang banal na espiritu ang nagbibigay lakas sa tapat na paglilingkod. Mamuno man ng pamilya, iglesia, ministeryo, silid-aralan, pinagtatrabahuhan, o pamayanan, dapat hangarin ng bawat mananampalataya na maging salamin ng katangian ni Kristo. Ang biblical na pamumuno ay hindi sinusukat sa mga titulo o pagkilala kundi sa tapat na pagsunod, mapagsakripisyong pag-ibig, at matibay na paninindigan sa salita ng Diyos. Itinatag ng kabanatang ito ang teolohikal na pundasyon ng biblical na pamumuno. Natutunan natin na ang pamumuno ay nagmumula sa Diyos mismo, na siya ang perpekto at makapangyarihang pinuno. Ang sangkatauhan ay nilikha sa larawan ng Diyos at pinagkatiwalaan ng ipinagkaloob na awtoridad upang pangasiwaan ang kanyang nilikha. Bago ang pagkakasala, ang pamumuno ay sumasalamin sa pagkakasundo, paglilingkod, at pagsunod. Matapos pumasok ang kasalanan, ang pamumuno ay binaluktot ng kapalaluan, pagiging makasarili, at pagsuway. Sa kabila ng kabiguan ng tao, ipinagpatuloy ng Diyos ang kanyang plano ng pagtubo sa pamamagitan ng pagtataas ng mga pinuno tulad nina Abraham, Moises, David, at mga propeta, na ang bawat isa ay patungo kay Hesukristo, ang ganap na pastol, lingkod, hari, at tagapagligtas. Kay Kristo ay nakikita natin ang ganap na pagpapahayag ng pamumuno na makikitaan ng pagpapakumbaba, katotohanan, habag, pagsasakripisyo, panalangin, at paglilingkod. Sa huli, kinikilala natin na ang mabisang biblical na pamumuno ay nakadepende sa nagbibigay lakas na presensya ng banal na espiritu, na nagkakaloob sa mga mananampalataya ng kakayahang mamuno ng tapat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Isa, bakit mahalagang maunawaan na ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng awtoridad? Dalawa, paano binabago ng pagkakalikha sa atin sa larawan ng Diyos ang ating pagkaunawa sa pamumuno? Tatlo, sa paanong paraan binaluktot ng pagkakasala ang orihinal na disenyo ng Diyos para sa pamumuno? Apat, anong mga katangian ng pamumuno ang hinahangaan mo kina Abraham, Moises, David, at iba pang biblical na pinuno? 5. Paano muling binigyang kahulugan ni Jesus ang kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang halimbawa ng paglilingkod? 6. Aling bahagi ng iyong pamumuno ang higit na nangangailangang maging katulad ni Kristo? 7. Paano mababago ng lubos na pagtitiwala sa banal na espiritu ang iyong mga desisyon at ugnayan bilang pinuno? 8. Anong mga praktikal na hakbang ang maaari mong gawin ngayong linggo upang mamuno ng may higit na pagpapakumbaba, katapatan, at pag-ibig? Amen. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa muli nating pag-aaral. Ako si Pastor Jeff Flores nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.